Good morning! Ayun, kamusta na kayo? Ayun, ano na natin? Halos kauwi lang natin ng Cavite. No, galing sa bakasyon. So, nabasa ko yung comment na sa YouTube channel natin. Isang ka-RP nagtatanong no, na may problema yung motor niya sa baterya. No, ang tanong niya kasi, aandar ba yung motor kahit na walang baterya at kahit na naka DC CDI. Sa mga carburetor type na motor, no, lalo na especially kay Rusi Passion, sa mga Rusi scooter na carburetor type, kahit sa mga Motorstar basta carburetor type, aandar talaga yan. Aandar talaga yan. Kasi may source pa rin tayo ng kuryente, no? Hindi tulad sa mga naka FI na nakadepende na talaga sila sa baterya. Kaya pag mahina na yung baterya o talagang may problema na yung baterya, talagang mahihirapan sila magpa-start. Okay? So, focus tayo sa carburetor. Okay? Ganito yung mga paps. Kasi sinagot ko na rin siya yung comment niya. Kasi yun nga, tanong niya is, aandar ba o mag-start ba yung motor kapag naka CDI, naka DC CDI na, tapos may problema sa baterya, walang baterya. Yes, aandar. Basta carburetor. Okay? So, papakita ko sa inyo kung ano yung para please maintindihan nyo, lalo yung mga newbie, no? Para less worry kayo. Sa mga ganito kasing klaseng motor, no? Mga carburetor type, huwag kayo masyado mag-worry. Tatakbo pa, makakatakbo pa rin, makakauwi pa rin kayo kahit may problema kayo sa baterya. Yan ang kagandahan ng mga carburetor type. Okay? Kaya yung hayaan nyo lang yung iba, yung mga nabubuli sa inyo or mga nagbabasa sa ganitong brand na Rusi kasi yan o Motorstar kasi yan. Hayaan nyo lang sila. Okay? Ang importante, hindi naman yung hinihingi yung pinanguhulog nyo sa motor nyo or pinambili nyo sa motor nyo, at dapat alagaan yung motor nyo sa preventive maintenance. Okay? At isa pang concern ko, no, lalo na yung mga newbie, no, yung makakate, no, sinabi ko na rin to sa mga ilang video ko, kapag magpapalit kayo ng tambutso or pipe, ipatono nyo ng tama o iparitono nyo ng carburetor. Bakit? Kasi pag nagpalit tayo ng pipe, nag-iiba na yung timpla ng air fuel mixture. So, nakaka-apekto na yan sa performance ng motor. No? Nandiyan na yung mag-overheat, nandiyan na yung naglilin, nagre-reach. Ang nakakatakot yung lean. Kaya na-advise ko, kapag magpapalit kayo ng tambutso or 5 or siguraduhin nyo na i-tono nyo yung carburetor. Kaya iba nasisira. Kasi hinahayaan lang nila. Tuwan-tuwa sila sa bago nilang tambutso. Hindi nila alam may epekto sa makina. Okay? Para maiwasan yung pagkasira ng makina, kung nangangati kayo sa mga aftermarket na pipe, paritono nyo yung carburetor nyo. Okay? Tips lang yan Pero balik tayo dun sa topic natin, no? Yung tanong ng ating kapasyon or ka-RP, aandar ba yung motor kapag DC-CDI na, compared to DC-CDI, tapos may problema ng baterya, no? Aandar yan, mga paps. Papakita ko sa inyo. Tara. So, ayun, papakita ko sa inyo, mga paps, no? Sa inyo, nakasusi, walang power yan, no? Pakita ko sa inyo. Yan. Yung baterya ko, ang motor ko ay naka-disconnect na. Tinanggal ko na yan. Wala na. As is wala na talaga yan. Kaya walang power. Okay? So, try natin i-kick nakasusi. Ang kaganda kasi ng motor natin, mga paps, kahit walang baterya, aandar at aandar. In case of emergency na masiraan ka ng baterya, makakauwi pa rin kayo, no? Basta may kickstart. Okay? Kaya kayo, mga paps, mga kickstart nyo, ayusin nyo.
no? Ang kickstart kasi may preventive maintenance din to. Kaya yung iba, karamihan, yung iba, pag kinikik maganit, matigas, o pag kinikik ayaw na bumalik, kulang kayo sa preventive maintenance mga paps. Kaya yung kickstart niya, nililinis din to, nire-grease, nilalagyan ng grasa, para smooth yung pag-kick nyo, hindi kayo mahirapan. Okay? Tingnan nyo mga paps, kick natin. Nakasusi, nakasusi yan, walang power, kahit i-push start ko, wala yan, assist wala talaga. Okay? Try natin kick. Ayan. Start. Ayan, start. Okay. Naka DCCDA na to mga paps. Naka DCCDA na. Kaya kahit naka DCCDA siya, mag-start pa rin siya. Basta may kickstart. No, kaya ayusin niyo yung mga kickstart niyo mga paps. No, napaka-importante 'yan. Para in case na magkaroon ng problema sa baterya, makakawi pa rin kayo. So, ang disadvantage lang nito, hindi stable yung kuryente. Hindi stable yung kuryente. Pansinin nyo, nagkukurap-kurap yung mga lights natin sa panel, sa headlight, kukurap-kurap, yan. Kukurap-kurap, yan. Ang reason kung bakit siya kukurap-kurap yung mga ilaw, kasi nga hindi stable yung kuryente. So, kumukuha siya ng kuryente dun sa stator. Sa stator siya kumukuha ng kuryente. Ay, yung stator kasi, ay hindi pa bago-bago ang kuryente yan. Yung bato ng kuryente. Kaya pansin nyo, pag nagre-revolution kayo, nagiging stable. Yung hindi nagkukurap-kurap. Ngayon kasi nagkukurap-kurap. Pero wag niyo nang pansinin yan. Ang importante, makauwi kayo in case of emergency na masiraan kayo ng baterya. Okay? So yun ang mga paps. Sana nasagot ko yung comment natin ka RP. No? Para please mabawasan yung list worry nyo, lalo sa mga newbie. Okay? Inuulit ko, kahit naka DC CDI ka na, aandar pa rin ang motor natin. Especially sa mga naka-carburador. Okay? Kasi meron pa tayong source ng kuryente na pwedeng mag-provide para mag-start yung motor natin. Andyan si stator, tsaka si pulser, si magneto. Sila yung magpo-produce ng kuryente para sila yung bibigyan ng kuryente para mag-produce, para mapa-start mo yung motor mo. Okay? So yun ang mga paps, at sana nasagot ko yung katanungan nyo, lalo sa mga newbie, kahit walang baterya, o nasiraan ka ng baterya, less worry tayo. Basta maayos lang yung kickstart nyo. Inuulit ko, may preventive maintenance nito. Palinis nyo yung kickstart nyo para in case of emergency, masiraan ka ng baterya, karoon ka ng problema sa baterya, makakawi pa rin kayo. Basta may kickstart. So, hello mga paps. Maraming salamat sa panonood. God bless you all sa inyo lahat. Ingat kayo lagi. Ride safe. Bye-bye.